Naisip niyo na ba kung paano magtungo sa Paque, Laguna? Isa itong hidden gem na puno ng history at ganda ng kalikasan. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano magbiyahe mula Manila papuntang Paque. Tara, samahan niyo ako! Nandito ang Cubao Bus Terminal, kung saan makikita mo ang mga bus papuntang Laguna. Kaya magsimula tayo dito. Sa Cubao, ang ticket fare papuntang Santa Cruz ay nasa 120 pesos to 150 pesos. Depende sa klase ng bus. Normally, mga 2 to 3 hours lang ang biyahe. So, sulit na sulit. Habang nasa biyahe, mararamdaman mo na ang fresh na hangin at ang mga tanawin ng mga bundok at rice fields. After a relaxing bus ride, bababa tayo sa Santa Cruz, Laguna. Pagdating natin sa Santa Cruz Terminal, bababa tayo at maghahanap ng jeep na may signboard na siniluan. Mura lang, 38 pesos lang ang pamasahe. Mga 40 to 50 minutes lang at makakarating na tayo sa Paque. At ayan, nakarating na tayo. Tara na, sa bayan ng Paque. Narito tayo ngayon sa St. Peter of Alcantara Parish Church o Paque Church. Isa sa pinakamatandang simbahan sa Laguna na itinayo noong 1684. Kilala ito sa Baroque style na arkitektura at sa imahe ng Nuestra Señora de los Dolores de Turumba, ang Birhen ng Hapis, na ginugunita tuwing Turumba Festival, ang pinakamatandang Marian Festival sa bansa. Bukod sa kasaysayan, ang simbahan na ito ay tahanan ng pananampalataya at pag-asa para sa libu-libong deboto. Tara, tuklasin natin ang yaman ng tradisyon at espiritualidad dito sa Paque. Gusto mo ng pagkain na lutong bahay pero swak sa budget? Manay's Eatery ang sagot. Itong humble na kainan ang go-to spot ng mga lokal at turista na gustong mag-enjoy ng masarap, abot kaya at nakakabusog na meals. At alam nyo ba? Bukod sa masarap na pagkain, sulit din dito ang generous servings nila. Kaya perfect ito para sa mga gutom na travelers o sa mga estudyanteng tulad ko na nagtitipid. Dagdag pa, ang vibe dito ay parang nasa bahay ka lang, simple pero welcoming. Ayan, kahit saan ka lumingon, ramdam mo ang hospitality ng staff. Kaya ano pang hinihintay natin? Tikman na natin ang ilan sa kanilang bestsellers. Ang sarap talaga, kaya kung nasa Paque ka, huwag kalimutang dumaan sa Manay's Eatery. Masarap, abot kaya at siguradong babalikan mo. Nandito tayo ngayon sa Estaca, isang makasaysayang lugar sa Paque, Laguna, na hindi lang kilala sa ganda ng kalikasan, kundi pati na rin sa isang mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng bayan. Ayon sa kasaysayan, dito sa Estaca natagpuan ang imahe ng Nuestra Señora de los Dolores de Turumba, isang mahalagang patrona ng Paque. Ngayon, ang Estaca ay hindi lang isang lugar para mag-relax at tamasin ang kalikasan. Ito rin ay isang lugar na may malalim na kasaysayan at espiritual na kahalagahan para sa mga taga-Paque. Alam niyo ba, ang Turumba Swimming Pool dito sa Paque, Laguna ay hindi lang basta lugar para mag-swimming. May kwento rin itong nakaka-inspire. Ang pool na ito ay pinapadaluyan ng natural spring water na nagmumula sa kabundukan ng Sierra Madre. Kaya siguradong malamig, malinis at refreshing ang tubig dito. Ang pangalan nitong Turumba ay mula sa Nuestra Señora de los Dolores de Turumba, ang Birhen ng Hapis na pinaparangalan dito sa Paque. Sinasabing ang pool na ito ay naging bahagi ng mga tradisyonal na pagdiriwang ng Turumba Festival. Kaya halina't tuklasin ang Turumba Swimming Pool, kung saan pinagsasama ang kasaysayan, kalikasan, at kasiyahan sa isang unforgettable na karanasan.
Narito tayo ngayon sa isa sa pinakabagong simbolo ng progreso ng Pakil Laguna, ang New Municipal Hall. Matapos ang ilang taon ng pagpaplano at konstruksyon, ang bagong munisipyo ay nagbigay daan sa mas maginhawa, moderno at mas accessible na mga serbisyo para sa mga residente at bisita ng bayan. Ang New Municipal Hall ay hindi lang isang gusali na ginagamit sa araw-araw na pamamahala, kundi isang simbolo ng pagbabago at pag-unlad ng bayan. Kung nais mong makita kung paano ang Pakil ay patuloy na nagsisilbing halimbawa ng progreso, ito ang lugar na dapat mong bisitahin. Mainit ba? Tara na sa ultimate pampalamig dito sa Pakil, ang halo-halo ni Lola Nida Macabasco. Kilala ito sa perfect timpla ng matatamis na sangkap, refreshing na yelo at creamy na leche flan sa ibabaw. Ang halo-halong ito ay hindi lang basta dessert, isa itong iconic na treat na hanap-hanapin mo, lalo na sa init ng tanghali. Tara, tikman na natin kung bakit favorite ito ng mga taga-Pakil. Ang sarap, grabe! Nandito tayo ngayon sa Mount Pingas, isang makasaysayang bundok sa Pakil, Laguna. Ang Mount Pingas ay hindi lamang isang destinasyon para sa mga mahilig mag-hiking, kundi isang sagradong lugar para sa mga taga-Pakil. Ang bundok ay simbolo ng pananampalataya at tradisyon ng bayan. Ayon sa kasaysayan, ang mga deboto na umaakyat sa bundok tuwing huling Sabado ng Mayo ay nagsasagawa ng tradisyonal na pag-akyat bilang debosyon. Sa Mount Pingas, makikita natin ang isang kombinasyon ng kalikasan, kasaysayan at espiritualidad. Kung nais mong maranasan ang isang makulay na bahagi ng kultura at kasaysayan ng Pakil, at higit sa lahat, ang mga natural na tanawin ng bundok, hindi mo dapat palampasin ang Mount Pingas. Sana ay nag-enjoy kayo sa paglalakbay natin sa bayan ng Pakil. Ngayon, I'll share with you some simple, eco-friendly travel tips to help you enjoy the beauty of this town while being kind to the environment. Let's go! Tip number 1, choose public transport or maglakad na lang kung malapit lang naman. Mas maganda ito sa environment at makakatulong din sa pagbabawas ng traffic at polusyon. Tip number 2, suportahan ng mga lokal na tindahan. Kapag bibili ka ng pagkain o mga souvenirs, piliin mo yung mga gawang Pakil. Maganda na nakakatulong ka pa. Tip number 3, iwasan ng plastic. Kung magdadala ka ng tubig, huwag na mag-plastic bottle. Mas okay kung reusable bottle. Tapos mag-shopping or grocery gamit ang reusable bag para makatulong sa pag-reduce ng plastic waste. Tip number 4, gumamit ng apps tulad ng Waze o Google Maps para hindi ka maligaw at para mas madali mong mahanap ang mga local spots dito sa Pakil. Tip number 5, pumili ng eco-friendly na activities. Kung naghahanap ka ng mga bagay na gagawin, try mo mag-hike sa Mount Pingas o mag-swim sa Turumba Pool. Mga activities na nakaka-relax at malapit sa kalikasan. Tip number 6, huwag mag-iwan ng basura. Kung may nadala kang basura, itapon mo ito sa tamang lugar. Let's keep Pakil clean. Yun lang, with these simple tips, mas magiging responsible tayo bilang turista at matutulungan natin mapanatili ang ganda ng Pakil. Kita-kits sa next travel vlog.